Yes, everybody, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome to another session ng ating tutorial dito lang sa Itulay. Of course, every Monday is Science Day. At syempre, hindi makukumpleto ang araw na ito without my very reliable partner sa Science Grade 9. Walang iba from SDO Malabon City, Tutor Vandong. Tutor Vandong, kamusta ka naman? Hello, Tutor Kevin. Ito, naka-uniform din ako ngayon. Ayan ang aking Ayan. Siyempre, uniform dapat para we sa are proud of it, ano? so, at syempre pa, binabati ko lahat ng ating mga learners, parents, teachers na nakatutok sa atin ngayon. Dahil tayo ngayon ay nasa week 3 na, Tutor Kevin, ng ating session, Yan. quarter 2. Napakabilis. Napakabilis. Talaga naman. And syempre, Tutor Vandong, live na live pa rin tayo sa ating official Facebook page at official YouTube channel. Kaya, mga learners, mga kapwa naming guro at syempre ang ating mga magulang, welcome po sa another Itulay online tutorial. Yan, alright. Okay, without any further ado, Tutor Vandong, meron ka ba dyang meriendang inihanda para sa hapong ito? Actually, Tutor Kevin, si Mima ay sobrang busy. Gumagawa ng grades. Oh, sobrang Nag-aayos busy siya. ni Mima Kaya sabi ngayon. ko, sige, mamaya na lang ako maghahanda na lang ako sa sarili ko ng merienda. Pero I know, Tutor Kevin, miss na miss ko na talaga kasi yung buko pie dyan. Sa Laguna, Correct. Tutor Kev, talagang pag napunta kami dyan, yan ang aking unang pupuntahan, yung mga buko O, pie di dyan. ba? Yung napaka-fluffy, milky, at saka napaka-crunchy din na buko pie. At syempre sa Malabo naman, syempre yung pinagmamalaki yung pansit Malabo. Malabon. Di ba? Pag napunta ka dito, Tutor Kev, ihahain ko agad sa'yo ang pansit malabon na yan. Thank you so Alright. much, Tutor Bandong. Okay, eto na, Tutor Kevin, no, ngayong week 3. Kasi nung week 2, Tutor Kev, di ba diniscuss natin itong chemical bonding? Nag-discuss tayo ng ionic at covalent bond. Dinifferentiate Yes. natin yung nangyayari doon sa dalawang yun, no? Yung transfer ng ionic at nung sharing ng covalent na yan. Sharing. Okay, ngayong week 3, Tutor Kev, tayo ay magdidiscuss naman ng ions, how are they formed? Dahil binabanggit Ayan. no, nung nakaraan pa. Kaya naman, Tutor Kevin, simulan na natin to, Tutor Kev. Ayan, quarter 2, week 3, ito yung ating most essential learning competency, mga learners, parents, and teachers. We will explain how ions are formed. This came from our code S9MT-2E-F-16. At Tutor Vandong, ano ba yung mga inaasahan natin ngayong hapong ito? Ayan, Tutor Kevin, ngayong hapon na ito, unang-una na dyan, no, at the end of the session, they will be able to describe ions and how it is formed. Okay? At number 2 dyan, Tutor Kevin, ay they can be able to differentiate cations from anions based on their tendency to lose or gain electrons. Aside from that, Tutor Kevin, meron pa rin yan. Marami tayong learning objectives ngayon. Sige. Number 3, we will show the formation of ions using Lewis electron dot symbols or LEDs. And we will write the chemical formula of ionic compounds based on the charges of ions. Ayan, napakaganda ng ating objectives ngayong hapong ito. Pero bago yan, Tutor Vandong, let's have our pre-assessment. Don't worry, learners, kasi ito naman po ay hindi graded. Just type in your comments, answers in our comment box. At syempre, titingnan natin kung tama ang inyong sagot. Tutor Vandong, start tayo! Number 1, go ahead. Tayo yung number 1, gusto ko munang batiin ang mga nasa Diamantina National High School, Cabanatuan East District. Nakatutok sila sa atin ngayon, no? Umpisa pa lang. Andiyan na sila. Siyempre pa ang Malabon National High School. Ayan, maraming nakatutok sa atin. Pero babasahin ko na at mag-a-answer na sila, Tutor Kevin. Number 1, which type of elements tend to gain electrons during ionic bonding? Is it A, metals? Is it B, metalloid? Is it C, non-metal? Or is it D, superalloy? Okay? Answer mo, show mo, Tutor Kevin. Ayan, tingnan natin. Okay, shoutout sa ating writer ng module na ito from SDO Malabon. Hello po. Okay, the answer for number 1 is, sige nga learners, answer nyo, show nyo. Let's try. Let's see if kayo po ay may answer dito. At nag-a-answer ang taga Santa Cruz National High School, Tutor Kevin, no? Hello po. Share lang natin tong live na to para sa ating mga classmates. Share lang po live sa mga grade 9, lalo na po sa ating mga grade 9 learners. Ayan, at ayan, ang Alibadabad National High School. Nakatutok. Sabi ni Betchimar, letter B daw, Tutor Kevin.
Sige, let's try. Let's see. Number 1. Si daw. Ayan. The So, answer is of course, kapag ka-gain, obviously, ang mag-gain dyan ay ang mga non-metal, di ba? Yung sila non-metals. mag-gain ng Okay. electrons. Okay, Alright. number 2 tayo. Why do atoms tend to lose or gain electrons during chemical bonding? Bakit daw? Is it A, to attain beauty, B, to attain stability, to C, to become reactive, or is it D, to attain malleability? Ano kaya ang tamang sagot dyan? Answer nyo, show nyo, go ahead. Sagot. Okay? Okay, Natin sige. ang mga answer nila, no? Sige, tingnan natin nga kung may tama. Ayan, number 2, sabi ni Enrico Dalupan, it's letter A. Ayan, sige, let's try to see. Why do atoms tend to lose or gain electrons during chemical bonding? Of Sabi course, ni the answer is to attain stability, sabi ni Elisel Cabasag, Tutor Kevin. tingnan natin. Yes, it's letter B. Sabi din ni Ronaldin Talosig Galma Talamayan. Tama po kayo, ma'am. Okay, it's letter B, to attain stability. Sabi nga natin last week, Tutor Vandong, di ba? Isa sa goal in life nila is to become stable. Yes. Ayan. Sige, Tutor Vandong, number 3. Pangunahan mo na. Yeah, number 3, which type of elements tends to lose electron or electrons during ionic bonding? Sino naman yung may mga tendency to lose electron? Is it A, metals? Is it B, metalloid? Is it C, non-metal? Or is it D, superalloy? Answer mo. Show mo. Show mo. Ayan, Tala High Hello School. po. Tala High School, ma'am, si Stephen Dador. Ayan. Si Sir Roberto Hardeliza, good afternoon po. I am Palawan Sir National Roberto Hardeliza watching from, oh my God, Palawan National School. School. Hello po sa inyo Yeah. dyan. Good Palawan afternoon po, National Sandy. School, ano? Ayan, napakalayo talaga ng High nakakot. School. Sabi ni Enrico, Tutor Vandong, it's letter A daw. Sabi ni Ashley, it's letter A. Sino kayo maglulus nga? So, Tutor Kevin, the correct answer to number 3 is, obviously, it's metals. Ayan. So, letter A, tama kayo dyan. Tama sila Azel, Kabasag, tsaka sila Ronaldin. Alright. Tutor Kevin, Thank you so much. Number 4. Number 4, what is the correct chemical formula for the ionic compound containing calcium ion and chlorine ion? Tingnan nga natin sa list of chemical formula na yan kung alin dyan ang tamang chemical formula for the ionic compound containing calcium ion and chlorine ion. Answer nyo! Show nyo! Yan, tingnan natin ang mga sagot. Uy, sabi ni Enrico, ang bilis sumagot ni Enrico. Letter D daw, Tutor Kevin. Alright, tingnan natin kung tama yung sagot, ano? Tingnan natin kung tama ang sagot nila. Sabi rin ni Sabi Dennis ni- Agustin, letter D, Tutor Kev. No? Mukhang magaling sila sa Okay. chemical formula. ah. Mukhang hindi tayo Hmm. mahirapan sa chemical formula. Mukhang alam na alam nila kung paano gawin. Okay, Sabi ni rin Stephen, niya, letter D din daw. oo, puro letter D sila. Si Angelica Gabriel, letter D din, Tutor Kev. Oh. Alright, so Tutor Kevin, the correct answer to number 4 is... Is letter, boom! Letter Yes, D. tama si Tama Letter. kayo. Congratulations, ano? So, tama. Now, let's have number 5, Tutor Vandong. Alright, which atom is most likely to form a 3 positive ion? Ayan, so tingnan Okay. natin. Yan ang possible na buo ng 3 positive ion. Alright, so is it A, aluminum? Is it B, krypton? Is it C, lithium? Is it D, silicon? Ayan, so tingnan natin. Answer mo, show mo. Show mo! Okay. Tingnan natin sino dyan yung most likely to form 3 positive ions or 3 plus ion. Ano? Plus ion. Sabi ni Henschel, letter A daw, Tutor Kevin. Letter, Sabi rin ayan. ni, yes, oo, sabi ni Rayo din. D daw, ano? Ayan. Sige, talagang challenge nila ang kanilang mga sarili, Tutor Vandong. Yan ang gusto Sige, pakita na natin ang tamang sagot. The Alright, correct three answer positive. is Yes, obviously, 3 positive is aluminum, Al, letter A. Ayan. aluminum. Three Ayan. positive Al. Alright. Ayan. So, Tutor Vandong, ayan, bago tayo pumunta dito. So, learners, teachers, and parents, napakahalaga kung malaman natin itong lesson na ito. Ano? Kasi mas maiintindihan natin yung lessons about ions, cations and anions, if we know
what is an ion and ano bang nangyayari para magkaroon ng ion formation, ano? Diba? So dapat talaga nating malaman. Okay, so let's begin, Tutor Vandong. Allow me to introduce this lesson, ano? What is an ion? Napakatipid naman ng letter, ano? I-O-N, si Ion. Meron akong celebrity kilala na Ion, ano? Sige. Sige. So what is an ion? An ion is of course an electrically charged atom or group of atoms. Hindi lang siya collection of atoms, ano? Pwede rin natin sabihin group of atoms, okay? Ngayon, ang ion kasi ay napo-form. Pero ang tanong, how does this happen? So yung mga learners natin na nasa kanilang mga tahanan, teachers at saka mga parents, pwede din po kayo mag-comment ng inyong gustong sabihin para syempre mabasa din po natin. Okay, going back to this. How does this happen? No? So example, by the way, Tutor Vandong, naririnig naman ako ng malinaw? Yes, loud and clear, Tutor Kevin. Go ahead. Thank you so Ayan. much. Alam ko, mga learners ay nakatutok talaga at nakikinig na muso sa atin. Go ahead, Tutor Kevin. Okay. Tingnan natin to. Review lang natin ng konti itong, ano ba itong nakikita natin. Meron ditong mga particles. Okay? So ano-ano yung mga particles na makikita natin dito sa illustration na meron tayo? Siyempre, meron niyang, ang molecule, no? Merong, and an atom, meron siyang electrons, meron siyang protons, at saka meron siyang neutrons as its particles, no? Tingnan natin sa electrons, its position outside the nucleus, no? So nandun siya sa nasa outer shell siya o sa valence. Okay? Tapos nasa loob naman, meron nandiyan yung protons at saka nandiyan din yung tinatawag nating neutrons. Ngayon, tandaan natin, no? Tandaan natin. So inside this atom, there are two things na meron siyang tinatawag nating charge or electrical charge, ano? Ano yung dalawa? Siyempre, si proton at saka si electron. Si electron is negatively charged, nasaan siya? Paikot-ikot lang siya sa labas. While proton is positively charged. Okay? So tandaan natin yan, ni-review lang natin yan actually, learners, ano? And also, the number of protons is equal to the number of electrons, theoretically. The number of proton, kung ilan si protons, yun din ang expected number of electron. Pero, dahil nga may ion formation, ito ay pwede ring mabago. So, ayan. So, charges balanced out if there is no total net charge. Anong ibig kong sabihin dito, mga kaibigan? So, sabi natin, sometimes atoms may gain or lose electrons. Tandaan natin yan. Now, an atom can have more electron that or it may have fewer electrons or more protons, lesser electrons, vice versa, no? Ngayon, let's try to look at sodium. Sodium, Na. Ayan, i-zoom in natin ng konti si sodium, ano? Sa loob ni sodium, naandyan yung tinatawag nating protons. So, wala ditong neutron kasi neutrally charged naman. Neutral naman siya, neutral siya, so pwede na muna natin hindi galawin si neutron. Sa loob is meron diyang 11 proton. Expect mo, yung electron niya is 11 din. Okay? 11 din. So, kung bibilangin natin dyan, yan, si proton is 11 at si electron naman ay 11 din. Ngayon, syempre, anong total net charge niya? Ang total net charge niya ay 0. They both cancel out. So, malinaw tayo doon, ano? Now, sodium is neutral. Okay? So, pareho sila ng electron at saka pareho sila ng bilang ng proton. Okay ba tayo doon, Tutor Vandong? Naunawaan Yes. kaya?
Yes, nauunawaan yan, Tutor Kevin. Go ahead. Tapos Alright. So ituloy natin. Si sodium pa din, ano? So ito 'yon, yung ating illustration ng atom, ano? Ngayon, nakita natin sa outermost shell ni sodium ay meron lang isang electron na umiikot. Pwede niya naman tong i-transfer. Pwede niya tong i-transfer. Tandaan natin, ano? Pwede nating i-transfer. At kapag itinransfer ni sodium, yung kanyang isang electron na yon, kung kanino mang element niya yung gustong i-transfer, kung bibilangin natin, ilan na ngayon si proton at ilan si electron? Of course, 11 pa din si protons. How about the surrounding electrons? Dahil tinransfer niya na yon ng isa, it becomes 10 na lang. No? Ano na ngayon yung total net charge niya? Okay? Ang total net charge niya ngayon ay plus 1 or positive 1. So, anong implication niyan ngayon? Good afternoon, Angelo Purificacion, Umana Joanna, hello, Charity Faye De Jesus, hello, Tiffany, yan, Villamor Cordova, shout out! Santa Lucia High School. Ayan, hello sa inyo. Hello Go ahead, po. Tutor Kevin. So, si sodium ngayon becomes, we can write it as Na+. So, it means it is a cation or positive ions. So, malinaw tayo doon, ano? Malinaw tayo doon. It becomes positive ion or cation. Okay? Dahil nga, nag-transfer siya ng electron niya papunta doon sa kung anumang element yung gusto niyang pag-transferan, it becomes sodium plus or it is a cation or positive ion. Ano? So, it can be written as Na+. It is called a cation or positive ion. So, di ba, Tutor Vandong, kapag nagbigay ka talaga, you gain. Ayun, yung sinasabi Positive. ko. Pag nagbibigay, positibo. Pag tumatanggap, negatibo. Pero hindi naman talaga sa, ikinokorek lang natin sa size, no? Kasi pag may tumanggap, di ba, tinanggap ko yung binigay, negative ako noon. Para naalala lang ating mga learners yan, na pagka nagbigay, positive. Pag tumanggap, negative. Ayan, negative. Hello, Abrain Narciso. Sige, tuloy natin. Tutor Vandong, ano? Another example. In the case of oxygen, ano? Meron siyang 8 protons at meron din siyang 8 electrons. Yung protons na nasa loob ay 8 at yung electron na surrounding the electron surrounding the proton is also 8. Kasi nga sabi natin kanina, it's neutral. Pareho sila ng bilang, ano? What if Ayan, sige, tuloy natin yung slide parang nagkamali ako sa animation. Anyway, hindi, tama pala. So, kung bibilangin natin yan, it's 8 protons and 8 electrons. The total net charge is, of course, 0. Oxygen is neutral. Pero paano naman, kanina nag-transfer si sodium. Siyempre, si oxygen, pwede naman siyang tumanggap. Pwede naman siyang tumanggap. Okay? Kanina, si sodium nagbigay. Ito naman, pwede namang si oxygen na tumanggap ng electrons. No? So, kung bibilangin natin yan, si protons niya ay 8 pa rin. At ang bilang ngayon ng electron, since tumanggap siya ng 2, it becomes 10. Ano ngayon mangyayari? Ano ngayon ang total net charge niya? The total net charge niya is 2 minus. Malinaw tayo doon? Ngayon, pwede nating isulat is oxygen, -2. Because it is kapag siya ay tumanggap, it's called an anion or negatively charged ion. Tandaan natin yan. Yes. Okay ba? Tutor Vandong, unawaan kaya? Sigurado mas lalo, di ba, na-introduce mo na Tutor Kevin, no? So talagang meron na silang, may idea na sila tungkol dyan sa ions na yan, Tutor Kevin. At ready na sila na malaman kung paano naman yung pagbuo, no? Paano yung nabubuo itong ions na to nga, Tutor Kevin. Using itong ating mga
iba pang mga i-discuss, which is the Lewis-Electron dot This electron structure. dot structure. Ayan, so magkakaroon din sila ng idea kung paano na natin bubuin. Okay? Paano mabubuo ang compound. Ayan. Sige. So, tingnan Let's start natin with lithium nga, Tutor Bandong. Ayan. So, Tutor Kevin, so we have here yung Lewis-Electron dot structure. So, sinabi na natin, actually, binigyan natin to ng pahapyaw last time, no? So, yung mga family or group number, ayan yung nagre-represent ng ating mga valence electron. Kapag si element ay let's say for example, lithium, no, yung element natin, nasa, if you will look into the periodic table, meron silang periodic table. Sana yung ating learners ay may periodic table dyan. So kung meron kayong periodic table, you will see that lithium is under family 1A or group 1A. Okay? Kaya ang valence electron niya ay 1, Tutor Kevin. And kapag ililagay natin ang Lewis-Electron dot structure, makakakita tayo na isang dot doon sa symbol ng lithium, which is Li. Okay? So, Li, ayan, may isa siyang dot. So, yan ang kanyang Lewis-Electron dot structure. Okay? Ganoon naman, sa number 2 naman natin, sa aluminum, Tutor Kevin, aluminum is under family 3A. Okay? So, group 3, Tutor Kevin. So, obviously, meron siyang 3 valence electron, kaya makakakita tayo ng 3 dots naman for aluminum. So, ang paano nilalagay ang Lewis-Electron dot, Tutor Kevin, nakakakita sila dyan ng symbol, no? Ilalagay muna natin yung symbol ng element and then yung dot, kung ilan yung bilang nila. Surrounding. Electron surrounding the symbol. Okay? So, bago ko ituloy, Tutor Kevin, binabati ko muna ang mga taga-Kanaan East National High School. Hello sa inyo. Hello sa inyo. Ayan, nanonood sila sa Santa Lucia High School. At syempre pa ang Ramon National High School na talaga namang every session nandito sa atin at nakatutok. Alright, let's proceed, Tutor Kevin, with bromine. This bromine, 7A naman ang family niya, o group 7, at meron siyang 7 valence electron, obviously, at 7 dots ang makikita natin sa Lewis-Electron dot structure surrounding that symbol, which is Br for bromine. Okay? Tutor Kevin, next naman dyan is our sulfur. Ayan, so sulfur, example din natin, which is 6A naman siya, Tutor Kevin. Okay, so kaya naman ang valence electron niya ay 6, and then you will see 6 dots surrounding the symbol S, which is for sulfur, no? As Lewis-Electron dot structure ng kanya, nitong element na sulfur nga. And then for potassium, Tutor Kevin, 1A naman siya. So, nasa family 1A, kaya obviously alam mo na, 1. So, ibig sabihin, valence electron niya, isa. So, isang dot ang makikita mo sa kanyang symbol, which is K. The outermost shell, ano? Yes, Tutor Kevin, isa lang. And for magnesium, which is under family 2A or group 2, valence electron is 2. So, you will see 2 dots, okay, for magnesium, and the symbol, is Mg. Yan, Tutor Kevin. So Tutor Bandong, talaga namang makikita natin yung yung clue talaga dun sa family or group, kung ilan ang valence electron niya. Yun talaga yun, Tutor Kevin. At yun din ang kanyang Lewis-Electron dot structure. Tutor Kevin, bibilang lang sila ng dot doon, okay? Kung ilan yung valence, yun ang number of dots. So, nung nakaraan, Tutor Kevin, ito, ibalik lang natin, no, yung nag-ionic bond tayo, di ba? Pinakita natin yung pagta-transfer. Okay, natin ng electron, di ba? Ng valence electron. Si sodium may isa, si sodium nasa family 1A. So, meron siyang isang dot. Okay, so transfer natin si chlorine naman, meron siyang 7, nasa family 7 siya. Okay, so magta-transfer tayo ng isa. Okay, Tutor Kevin, ito transfer natin yan. Okay, so tatanggap ng isa si chlorine. Okay, sabi nga, di ba, Tutor Kevin, pag tumanggap, di ba, tumanggap, negative, nagbigay. Isa lang ang binigay. Okay? So, positive, di ba? Negative 1. So, pag 1 kasi, Tutor Kevin, hindi na natin nilalagay, no? Kapag 1 na, usually, it's understood na 1 yun. Tapos, nakita dyan yung positive, yung ions mismo, no? Positive and negative lang. Okay? So, tumanggap ng isa, negative. Okay? Nagbigay ng isa, positive. Yan, si sodium. So, yan. Stable na silang pareho, Tutor Bandong. Kasi yung isa na lang ang valence niya, binigay pa niya kay chlorine na nangangailangan ng isa. Pareho na sila ngayon. Stable. Happy na sila. Oo, Tutor Kevin. So, kaya, ayan, pinakita lang natin ulit, Tutor Kev. And then, also, ayan, so yung mga nakalak natin, no, ayan nga, no, nag-positive and negative, Tutor Kevin, nagtumanggap ng isa, and then,
So pakita lang natin ulit para medyo mariko lang ng ating mga... So ayan, no, nakita natin, Tutor Kevin, no? Tatawagin na natin siyang sodium chloride. Ayan. Okay, so... At tandaan din natin, Tutor Vandong, magsasama sila dahil nga si sodium ay cation na at Yes. si chlorine ay anion na. So, negative siya, si sodium positive, negative si chlorine. Sila ay magsasama, boom! Yan. Kasi nga, Kevin. di ba? Opposite charges attract. Kaya meron tayong sodium chloride. Actually, Tutor Kevin, ano lang natin ito, nire-recall lang kasi mamaya papakita natin yung criss-cross method, di ba? Yung mga charges na yun, yung mga ions yan ay magiging subscript na. Okay? So, ayan. Ito, yung another example natin na binigay last time, it's between magnesium and oxygen, wherein magnesium under 2, di ba? Family 2A or group 2. So, may dalawa siyang valence electron na pwede niyang ibahagi kay oxygen na nangangailangan ng dalawa. Kaya naging positive po itong nagbigay Siyempre, positive yan. Dalawa yung binigay ko. So, positive po tayo dyan. And then, negative 2 naman, no? Dahil dalawa yung tinanggap nito ni oxygen. Alright? So, Tutor Kevin. Ayan, sige. Ayan na yun, no? Ayan. So, mapapansin, Tutor Kevin, yung pag nag-name na tayo ng compound, no? Nagiging IBE yung dulo. So, it's become magnesium oxide. Ayan. And the formula is MgO. Later, they will know kung paano nangyari yan. So, tutungo na tayo dun, Tutor Kevin. Ayan. Sige, bigyan na natin yung ating susunod na slide para sa kanila. Para maintindihan nilang maigi ang nangyayaring formation ng ions. Ayan, Tutor Kevin, meron tayong potassium at fluorine. Ayan, Tutor Kev. Ayan, sige. Si potassium, ayan, positive, Tutor Kevin Pero tingnan natin bakit positive at may negative itong si fluorine. Ano bang nangyari? Tingnan natin, Ayan, tingnan natin, Tutor Kevin. Ayan. Remember, si potassium ay under family 1A. Ayan, so meron siya that, no? And then, fluorine is 7, Tutor Kevin. 7. So, Tutor Vandong, kung bakit naging positive si potassium dito is because, di ba kailangan mag-share ng isang electron papunta kay fluorine? O magta-transfer siya, Tutor Kevin, talaga magbibigay siya nag-transfer siya. Magbibigay siya ng isa kay fluorine, Tutor Kevin, no? Kasi nga nangangailangan si fluorine ng isa. So ibibigay niya, nagtumanggap ng isa, nagbigay ng isa. Kaya parehong isa yung kanilang nakuha, di ba? Binigay. Isa kay potassium, isa kay fluorine. Kaya meron tayong positive at negative. Usually, pag 1, Tutor Kevin, hindi na natin na nilalagay. Katulad ng sinabi natin kanina, no? And then, yes, Tutor Bandong. Pakita natin yung, ayan. So, yun yung inano natin, transfer, no? Na isa na kailangan ni fluorine. And then, ayan, habang pinapakita ni Tutor Kevin ang slide natin, batiin ko muna ang mga nasa, Tala High School. Siyempre pa, ang dami nating viewers from Tala. Ayan, Tutor Kevin, yung sinasabi nating criss-cross method. Okay, so yung cross-simplify. Ayan. So, i-cross-simplify natin wherein yung mga ions na yan ay magiging subscript. Okay, at kukunin natin yung simplest form. At dahil 1 nga sila pareho, Tutor Kevin, so kaya ang formula na ngayon, okay, nito ay KF. Potassium. Wala kang nakitang subscript, no? So, pareho kasi silang 1 at pag sinimplify natin yon walang matitira, i-cancel. No? So, KF, and that is potassium fluoride. Fluoride. Malinaw na malinaw. Potassium fluoride. Ayan, ito pa another example, Tutor Kevin. We have barium and oxygen, ano? Ayan, Tutor Kevin. Kasi si barium under group 2 or family 2 siya. So, dalawang dot yung nakikita natin, Tutor Kevin, no? Na pwede niyang ibigay kay oxygen na nangangailangan ng dalawa. Nagbigay ng dalawa, tumanggap ng dalawa. Tumanggap si oxygen ng dalawa. Ayan. So, ayan. Kaya kailangan ibigay natin. Ayan. Natin sa kanya. Ayan. Kailangan mo ng dalawa, eto ang dalawa. Mapagbigay. Okay. So, sabi ni oxygen, thank you. Ayan, sabi niya, thank you naman at binigay mo sa akin para okay tayo, di ba? Yung bandingan natin. Okay. Ayan, so, nagbigay ng dalawa, tumanggap ng dalawa, Tutor Kevin. And so, ang mangyayari dyan, katulad sinabi natin, pag ginamit natin yung cross, di ba? Simplify, Tutor Kevin, magiging subscript siya. Yes. Okay, so yung kay positive 2 na kay barium na positive 2 ay mapupunta kay oxygen at yung binigay, okay, o tinanggap, okay,
na 2 naman, ni oxygen mapupunta kay barium. At dahil sinisimplify Yes. natin ito at pareho silang 2, Tutor Kevin, makakancel ito. Kaya ang formula, okay, dito kay barium ay BA, no? Ayan, BaO or So, barium oxide. At wala kang nakikita correct. subscript dahil pareho Subscript. lang po, Tutor Kevin eh. So, ika-cancel lang yon kapag Tama. pareho lang numbers kapag when we cross-simplify. Right? And the name of the compound is barium oxide. Tandaan natin, Oxide. nag-change to IDE tayo, Tutor Kev, di ba? Kapag ka Mm. nag-name tayo ng compound. Hindi pwedeng Yes. barium oxygen. Barium oxide. Ayan. Barium oxide. Ang social ng pangalan niya, no? And meron pa tayong Yeah, example dyan, Tutor Kev, actually. Which Sige, ito. Ayan, so ayan, tingnan natin yung mga... Si calcium, Tutor Vandong, at saka si sulfur. Si calcium ay nag-transfer ng 2 electron kay sulfur na kulang naman ng 2 electron. Ano? So kaya, dahil stable na sila, binigay kasi ni calcium yung 2 niyang electron kay sulfur. Ano naman ngayon ang mangyayari dyan? So si calcium, it becomes with positive 2. No? Si sulfur naman, negative 2 kasi tumanggap siya. So, criss-cross method, yun pa din. Tutor Vandong, positive 2 and negative 2. So, pagka skin-cross na natin yan, no? Simplify, hindi natin lalagay kasi kakancel lang, pareho kasi silang yes, no? pareho. So kaya ang formula natin ay CaS or at ang pag-name natin itong compound na ito ay calcium sulfide. Sulfide. And IDE pa rin, sulfide. Alright, so mga examples natin, no, kung paano nabubuo yung mga ions na yan. We still have another example, Tutor Kevin, para mas lalo maintindihan dahil lang taga-SDO Isabela, no, ay nakatutok sa atin ngayon. Tama, si Irish din, at saka si Renalyn Talosig at si Angeline Mangkap at si Elmi. Hello sa inyo, si Charles din. At si ito, taga-Kabulay High School, Santiago City, si Josephine, nanonood siya sa atin. Alright, so we have another example, Tutor Kevin. Okay, go ahead. Aluminum naman and bromine, Tutor Kevin, no? Si aluminum ay may positive 3 dahil meron siyang, remember, group 3 ito, Tutor Kevin, no? Kaya may nakikita nila na may 3 dots. Okay? Yes. 3 dots for the Lewis electron dot structure. And then for bromine, it's under group 7, Tutor Kevin. That's why they have 7 dots, okay, under bromine. Ngayon, mapapansin na bakit 3 ang bromine, Tutor Kevin? So, it's because si Al ay may 3 pwedeng ibigay. Isang bromine, Tutor Kevin, sa isang bromine kasi, isa lang din dahil 7 na di ba, ang valence electron. So, so magkakaroon na, yung isa ni aluminum, ita-transfer niya kay bromine. Yes, para maging kompleto si bromine. Ayan. So, ang makikita natin dyan, Tutor Kevin, sige, Tutor Kevin, next. Ayan. So, nakita natin, buo na yung isang bromine. Kaso lang, may natira pang isa Ay, may natira pang 2 kay aluminum. So, kailangan pa natin i-transfer ito kay another bromine, no? So, para mabuo, ayan. So, i-transfer din natin yung isa. Kasi hindi pwedeng, meron pa akong matira Kailangan, ibibigay ko sa yung lahat. Kailangan maubos ako. Ayan. So, kailangan maubos si aluminum kaya nagbigay ulit ng isa. At may natira pang isa, Tutor Kevin, so kailangan pa natin i-transfer uli yun kaya meron pa tayong isang BR. Ayan. So, ita-transfer uli yun. So, complete. Okay? So, kompleto na, Tutor Kevin. Okay? So, kung mapapansin, di ba? Kompleto na. So, ayan, na-transfer natin. So, ang mangyayari dyan, Tutor Kevin, next slide tayo. Next na tayo. Ayan. So, yan, positive 3 kay Al, Tutor Kevin, di ba? Yes. Isa lang ang tinatanggap ni bromine. Kaya lang 3, nagkataon kasi 7 na nga yung valence niya, so kaya nangyari na kailangan ma-transfer yung 2 pang remaining ni aluminum, no? So, pero still, isa lang ang pwedeng tanggapin ni bromine. Right? So, i-criss-cross natin, Tutor Kevin, i-criss-cross natin. Criss-cross, it becomes? Yan, so, ang formula ngayon, isa pa, Tutor Kevin, para makita nila yung formula. Yan. So, formula natin ngayon, okay, for aluminum bromide, the name of the compound, is AlBr3. So, makikita na nila, Tutor Kevin, kasi nga, di ba, kinuriss-cross natin, may subscript na 3. So, AlBr3. At kung titingnan naman natin yung illustration, Tutor Kevin, we are seeing 3 bromines, di ba?
kung, Yes. kung makikita ng ating mga learners, they are seeing 3 bromines dyan. Kaya kung mapansin natin, kung hindi natin gagamitin ang criss-cross method, so makikita Mhm. nila, isa si AL, isa si B, ay tatlo si Tapos si BR. yes. Yan. So, isang AL, tatlong BR, kaya ALBR3, di ba? Kung hindi natin gagamitin ang criss-cross method. Pero usually, it's the criss-cross method talaga usually, Tutor Kevin, ang ginagamit natin. Pero maganda ito, di ba? Nakita nila yung isa pang way, di ba? Kung paano Saka natin pang-check din siya talaga, di ba? Oo. So, the formula for aluminum bromide is AlBr3. BR3. Ayan. Alright, So, learners, yung subscript, pag sinabi nating subscript, ito yung number na nasa bandang baba ng bawat Oo. elements, ano? Ayan. Yung ions. Oo. Kasi yung mga superscript naman yan nasa taas eh. Yan. Nasa taas. Baba, subscript yan. Ayan. So, yung mga ions, nagiging subscript na siya. Correct. Kapag ay nag-formula na, no? Nag-write na ng formula. Tama. Alright. Tutor Kevin. So, ayan. Ating balikan yung ions, ano? Review lang natin ang bahagya. Okay, so pag sinabi nating ion, an electrically charged atom or group of atoms, ano? Pag sinabi naman nating ion din, it can be neutral, not neural, neutral or no charge. Then, pag sinabi naman nating cation, positive ion yan. Pag sinabi naman nating anion, negative ion yan. At syempre, para malaman natin ang tamang chemical formula, kinakailangan nating malaman ang konsepto ng ion kasi doon tayo makaka-form ng tamang subscript ng isang compound, ano, through, of course, the help of the criss-cross method. Galing, Tutor Bandong. Nalilinawan naman ang mga learners natin for sure. Tulad ni Denise, ni Hailey, ni Melinda, ni Princess, ni Alexandriel. Ang galing naman ng name niya. Meron tayong viewers actually from Matangad National High School. Yan. Ditabong District, Misamis Oriental. Oh my gosh. So, taga Misamis Oriental pa ang ating mga hello po sa inyo dyan. From Kalumpit, Bulacan. Meron din from Macabebe High School. Ayan, hello. Hello. From Macabebe. Okay, so meron tayong from SLHS, Princess, Gabay. Ano yung SLHS? Nakalagay lang South SLHS. Luzon yata yun. Ayun. Kasi, alright. Ayan, Tutor Gabby, no? So I think marami nang natutunan ng ating mga learners, Tutor Gabby. I think we can go now to our next quiz na tayo. Mag-quiz naman tayo. Read each question carefully, then write your answer in the comment section. Sabi nga namin, answer mo, show mo. Ayan. Tutor Bandong, lead mo na yung number 1. Ang activity pala natin is lose or gain. Ano bang gagawin dyan, Tutor Bandong? Ang ating quiz na parang game ngayon. Tingnan natin ang ating mga learners kung talaga namang nakatutok sa atin kanina pa dahil malalaman nila alam nila ang sagot. Actually, kapag sila ay nakatutok, wala pa kanina. So ito ay tinatawag na lose or gain. Ayan, Tutor Kevin. Tingnan natin. Ang sasagot lang nila, lose or gain. Okay? Yan. Lose or gain. Oo, ilagay nyo lang dyan sa comment section ng ating sagot dito sa mga activity na ipapresent natin. Alright, so the first one, Tutor Kevin, yung mga question natin. Alright. Nitrogen. Nitrogen? Ano ba itong nitrogen? Okay, maglulus ba to o mag-gain? Yun ang katanungan dyan. Tingnan natin, no? Alright, sabi ni Melinda, ions form due to the loss or gain of electron. Ayan, oo. So, nabubuo daw ang ion, syempre dahil nga sa pag-loss or gain ng electron, sabi yan. Tama, nakikinig talaga siya. Meron tayo from San Mateo Vocational and Industrial High School, Tutor Kevin, si Kurt Domingo. Ayan, kaapilido mo, Tutor Kevin, baka kapatid mo to. Hello, Kurt. Hello, Angeline. Alright, Tutor Kevin, so nitrogen, dahil ang nitrogen ay nasa group 5 to, Tutor Kevin. Kaya ready pa itong tumanggap ng 3. Kaya ito ay, syempre pa nakikita natin, negative 3. So, syempre siya ay nag-gain daw, sabi ni Tricia. Ayan, from Tala High School, nag-gain si nitrogen. Alright, so tumanggap ng 3, nag-gain. Alright, next, Tutor Kevin. Okay, how about in the case of calcium? Ayan, si calcium. Naku, ewan ko ba kung si calcium maglulus or mag-gain. Answer mo, show mo. Ayan, meron tayong mga learner from Santa Lucia. Ayan, Santa Lucia. Ang active ng mga taga Santa Lucia, no?
Alright, Tutor Kevin, sabi ni Melinda, ang galing ni Melinda, nag-lose daw, lose. Dahil nalalaman niya na si Calcium ay nasa group 2 Tutor Kevin. Yan. No? So, ready magbigay. Ayan, mapagbigay si Calcium. Ready magbigay Sana ng all. dalawa. Kaya, Tutor Kevin, siya Sige, Calcium is, ayan, nagbigay ng dalawa, kaya nabawasan niya ngayon. it loses. Nagbigay siya, Tutor Kevin, no? At least siya ay nagbigay. Ayan, tama silang lahat. Si Charlie, Misha, tama silang lahat. Very good, learners. Siyempre, makakatulong talaga, Tutor Vandong, kung may kaharap talaga silang periodic table of elements din, ano? I'm sure meron kaibigan natin yan sa chemistry. Oo, hindi dapat mawawala yan. Si Maring Periodic, no? Alright. Let's proceed with the next, Tutor Kevin. Yes, that's okay. Time, Bromine. Alright, so Bromine. Ano naman si Bromine? Ako, alam nilang sagot dyan. Lose or gain? Nabanggit natin yan. Lose or gain ba si Bromine? Ako, sabi ni Jester, lose daw. Okay? Tingnan natin, Tutor Vandong. Pero mukhang kanina pa nila to sagot. Okay, ayan. Number 2 pa lang sila. Okay. Ayan, sabi ni Alicia. Okay, si Alicia nagsasagot palagi. Okay, tingnan natin, Tutor Kevin, dahil si BR, okay, ay nasa, 7, binanggit natin kanina, 1 ang pwede niyang tanggapin, nasa 7 yan, Tutor Kevin. Ready siya tumanggap ng isa, kaya nag-gain siya, no? Kaya negative 1 yan. Gain, yan. Very good, Anika. Very good, Alexandriel. Okay, very good. Ayan, so Vincent, ayan. So, ayun yung mga learners natin na aktibo sa pagsagot, Tutor Kevin. Let's proceed, Tutor Kevin. Okay, next is magnesium. Tingnan natin si magnesium, ano? Tingnan natin si magnesium. Magnesium. Nasaan group kaya siya? Yun kasi yung clue dyan eh. Oo, Tutor Kevin, kung anong group siya. Lose or gain eh. Si magnesium ay nasa group 2 yan, Tutor Kevin. So? May clue na ako. May clue na. Tutor Kevin. Ayan na, tingnan natin. Sabi nila, losing daw. Sabi ni Melinda na very active losing. Okay? Yes. Tingnan natin. Ayan, sabi rin ni Alexandria, losing. Tutor Kevin, positive 2. Since, nag-transfer siya nasa group 2 siya, magta-transfer siya ng 2 electrons. Yan. Kanyang element. Malulos siya ng 2. Ayan. Sana pati fats, Tutor Vandong. Kaya, Tutor Kevin. Ayan. Ang galing nila, tama yung mga sagot nila, Tutor Kevin. Alright, let's proceed, Tutor Kevin, with the next. Okay. Alright. Ayan, ako si lithium. Alam nila yan. Very familiar sila with the element lithium, Tutor Kevin. Alam nilang nasa group 1 yan. Ayan. So mahalaga maging familiar tayo sa mga elements na nasa per group, ano? Para syempre advantage na natin. Siguro kasi dahil nga tayo, Tutor Kevin, lagi natin nakakita yan. Kaya medyo kahit nakapikit, alam natin kung saan siya nakagroup. Kinakailangan talagang maging friendship natin yung si periodic. Kahit nakapikit, alam natin yan. Alright, so lithium. Okay, so tama. Ayan, tama sila. Lose daw, Tutor Kevin. Tama ba sila? Dahil nasa group 1 nga yung lithium. Group 1? Ready magbigay ng isa, mawawalan ngayon siya. Kaya lose yan. Ayan. Very good. Very good, guys. Good job. Ayan. Tama sila. Ayan, it loses. Tutor Kevin, no? Okay. Mukhang sa kanila yung words to ponder natin. Napakaganda ng nilagay mo dito, Tutor Vandong. Sabi mo dito, success has nothing to do with what you gain in life or what you accomplish for yourself. It's what you do for others. Tutor Vandong, ano bang insight mo dito sa napakaganda naman? Kevin, di ba? Yun nga kasi ang nasusukat talaga naman yung success ng isang tao, di ba? Hindi dun sa mga na-gain mo. Tutor Kevin, di yun. Ang dami mo, no? Na-gain mo na lahat ng yaman sa mundo, kung anumang klaseng yaman yan, anumang aspetong yaman yan, no? Pero ang mahalaga kasi, Tutor Kevin, masusukat talaga yung success mo, yung tagumpay, kung ikaw ay nagbahagi sa ibang tao, Tutor Kevin. Kung ano yung nagawa mo ay ginagawa mo sa kapwa mo at sa ibang tao. So, naalala ko, Tutor Bandong, para pala tong teachers or any professions, ang dahil teacher tayo, sa teaching kasi, 'di ba? Parang, 'di ba, para tayong candle.
Yes. as we consume ourselves, di ba, kinakailangan sindihan, tapos nauupos ang candle, nagbibigay naman to ng liwanag doon sa Yun. mga tao na nasa dilim. Correct, Ano. Tutor Kevin. Galing! Sana mag-ano tayo, laging ganun, no, Tutor Kevin. No? So, Pero syempre, Tutor Vandong, si Mima, nabubusog ka, kaya si Mima, para pala siyang ayaw, nagbibigay, nag-release, Oo, nagka-transfer siya. Tutor Kevin, yun lang yung nagiging ko, wait. Huwag naman sanang sumobra. Kailangan mag-lose naman. Mag-lose naman tayo ng weight. Ayan. So, kailangan din natin maging healthy. Ayan, Tutor Kevin, isa na ng mga puno ng kaalamang hapon sa ngayong araw na ito ang ating naibahagi, Tutor Kevin. Tama. So, ayan. Patuloy po kayong tumutok sa Itulay Online Tutorial. Every Monday is Science Day. From 2:20 to 3 o'clock, naka-live tayo sa Facebook page. At syempre, kapag mami-miss out nyo to, mayroon din tayong YouTube channel. Ano? So, Science Grade 9 with me, Tutor Kevin from SDO Calamba City, Castoral VI National High School. Shoutout sa ating Principal Madge. Shoutout po sa iyo kay Direk Earl. Shoutout. At syempre, ang aking ever beautiful and reliable partner, Tutor Vandong. Tutor Vandong from SDO Malabon City. Ayan. Maraming salamat. At syempre pa, Tutor Kevin, susunod na si Tutor Rainier at Tutor Icha para naman sa Grade 10 Science. Hanggang sa muli! Ayan. At syempre, scan nyo lang po itong QR code na to dahil dito po namin malalaman kung anong feedback nyo sa amin upang mapaghusay pa namin ang serbisyo para sa inyo. Maraming salamat pa. For comments and suggestions, just email us at edtech@deped.gov.ph. Thank you so much and we'll see you again next week. Sa mga teachers na tumutok. Bye-bye po. Bye.